Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, bibigyang pugay natin ang buhay at karera ng isa sa mga pinakakilalang komedyante sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas, si Dencio Padilla. Samahan niyo ako sa paglalakbay mula sa kanyang kabataan, pag-angat sa showbiz, hanggang sa kanyang huling mga taon. Tunghayan natin ang kanyang mga naiambag sa sining at entertainment na hinding-hindi malilimutan dito lamang sa Pinoy Wisdom. Si Dencio Padilla, na may tunay na pangalan na Estanislao Padilla Jr., ay isinilang noong May 7, 1928, sa Calasiao, Pangasinan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at mula pa noong bata siya, nahilig na siya sa pagpapatawa at pagganap. Ang kanyang likas na talento sa pag-arte at pagpapatawa ay agad na napansin ng kanyang mga kaibigan at kaklase na naging daan upang sumali siya sa mga lokal na pagtatanghal. Nagsimula ang karera ni Dencio Padilla sa showbiz noong dekada 50. Una siyang nakilala bilang isang komedyante sa mga variety shows at stage performances. Ang kanyang likas na talento sa pagpapatawa at pagiging natural sa harap ng kamera ay agad na napansin ng mga producer at direktor. Ang kanyang kauna-unahang malaking break ay nang mapasama siya sa pelikulang Lupang Kayumanggi noong 1955 na nagbigay sa kanya ng oportunidad na makilala sa mas malaking audience. Si Dencio Padilla ay nagkaroon ng maraming tagumpay sa kanyang karera bilang isang komedyante at aktor. Kilala siya sa kanyang natatanging estilo ng pagpapatawa at pagiging isang mahusay na sidekick sa mga pelikula ng mga action stars tulad ni Fernando Poe Jr. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng komedya ay kinilala sa pamamagitan ng iba't ibang parangal mula sa mga prestihiyosong award-giving bodies sa Pilipinas. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon at ang kanyang husay sa pagpapatawa ay nagbigay sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Bagamat kilala si Dencio Padilla sa kanyang profesionalismo at likas na kakayahan sa pagpapatawa, hindi rin siya nakaligtas sa ilang kontrobersya. Isa sa mga pinag-usapan ay ang kanyang personal na buhay at mga issue sa kalusugan. Sa kabila ng mga hamon na ito, ipinakita ni Dencio ang kanyang tapang at determinasyon na magpatuloy sa kanyang karera at magbigay kasiyahan sa kanyang mga tagahanga. Noong October 10, 1997, sa edad na 69, pumanaw si Dencio Padilla dahil sa sakit sa puso. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malaking kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Marami ang nagbigay pugay at nagbalik tanaw sa kanyang mga naiambag sa industriya ng showbiz. Ang pamana ni Dencio Padilla sa larangan ng komedya ay hindi malilimutan. Ang kanyang mga pelikula at palabas sa telebisyon ay patuloy na nagbibigay ng kasiyahan at inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga komedyante. Siya ay isang tunay na alamat na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. At diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Dencio Padilla. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli dito lamang sa Pinoy Wisdom.